Thank you, Miss Kay. O, yun. Kayo na. Kayo na ang paliwanag, ha? Ano ibig sabihin nun? Eh? Meron ba kayong idea? Ha? Maraming mga mensahe na ganyan noon pa. Nagpasulit. Ang kasamahan ko sa nagpasulit, pare at pastor. So dito naman, pare at pastor pa rin. Pero iba ang naman, mensahe dito, iba din yung noon na mga pasulit. Meron ba kayong naisip kung anong ibig sabihin yan? Mali yung mga paliwanag nila, Brother Nars. Mali yung mga wale nila. Ano pa? Ano kayo, Nars? Yung mga pinuro na mga pari at pastor, ano po yung Pilipinas na opposite po sa inyo dahil yung mga mensahe nyo para sa amin, totoo. Yung sa kanila, tira lang tayo ng habol, Kuya Nars. Kaya ito ang pinili ni Jesus Christ para sa amin. Salamat. Ano pa? Mayroon po kayong pruweba na galing talaga sa Diyos na si Jesus Christ nanggagaling sa mensahe nyo, may nakikita ba na prove, katulad hindi lang isa, may panggagamot, hindi lang pagtuturo, yung pagpapagamot ka rin, nakakita kayo ng mga nakaraan at mga mangyayari pa. Lang po. Maraming salamat, Pedro. So, yan. Wala na lang tayo dito, ha? Ha? So, ibig sabihin na dyan, yung mga bunabura-bura ko na alam ko na mali. Yun yung mga turo ng mga pare na hindi ko sinusunod. Yung sinuturo ko sa inyo na tulad ng padasal na hindi ko pinaniwalaan dahil nga walang ibang nagligtas sa atin kundi tayo mismo na hindi kailangan ng tao magdasal. Saka ang dasal, isang uri ng pakikitungo, pakiusap sa Diyos, pangungusap, na hindi naman, Ginong Maria, puno ka ng grasya, o ano pa man dyan, hindi yan ang tamang dasal. Yung bang kinakausap ninyo ang Diyos, tulad ng mga sinasabi ko na kinuturing ko siya ng parang tao talaga na kausap ko kahit wala akong nakikita. Na hindi mo isinantabi, ano man ang ginagawa mo sa araw-araw, kasama mo siya sa lahat ng panahon. Yun yung way ng sinasabi nilang pagdadasal. Kinausap mo siya na parang tao na kaharap mo. So yun. Ngayon, yung paniwala ko na Bible ay hindi holy, isa yan, na hindi ko pinaniwalaan, yun yung mga binubura ko. Yung pamisa sa patay na hindi naman totoo talaga, na ang pamisa sa patay ay makapagligtas dahil nga ang pagkaligtasan, magawa lang natin ito sa buhay pa tayo. So kasama yan, yung nagpakilala sila ng mga banal, yung mga madre, mga pare, pastor, hindi ko paniniwalaan ng banal sila kasi isa lang ang banal sa buhay ng tao. Yun yung mga binubura ko. Ngayon, yung pula, yun yung mga kinagagalit ng Diyos doon sa ginagawa ng mga kaparian ng kapasturan o iba pang mga tao na gumagamit sa salita at pangalan ng Diyos para kumita ng pera. Yun yung pula. Tapos yun yung mga turo nila na nagpakilala silang banal, at mga turo na mga
padasal o ano pa man ang mga turo nila, isa yan sa kinakalungkot ng Diyos at kinagagalit niya na tinuturo nila na hindi naman talaga sila sinabihan ng Diyos na ito ang ituro. Nag-aaral lang sila ng maraming taon, sinabi na nila na kausap nila ang Diyos. So yun yung nandyan ang Diyos nagagalit. Kaya nga nagpaalala ang Diyos na bago pa siya maghukom, alalahan ng tao kasi meron siyang gustong gawin sa tao, pagbabago at pagsisisi at lubos sa paniniwala. So yung orange, yung sinasabi ng Diyos dyan na laging handa, yung kailangan ng tao makapaghanda bago pa siya maghukom. Yun yung orange, di ba? Pag sa stoplight, pag naka-orange ka, naka-ready ka para mag-go. So yung go naman, ang sinasabi ng Diyos dyan, tulad ng mga paniniwala ko, kung ano lang yung tama, yun yung gagawin ko. Ipatuloy lang habang nabubuhay tayo. Yun yung go. Ano sabi niya? Go, go, go. Ibig sabihin, alam ninyong ang ginawa ninyo ay tama, nasa kabutihan, ipatuloy ninyo. So yun yung sinasabi ng Diyos dyan. Sabi sa akin na yan, na go lang ng go. As long as alam mong tama ang ginagawa mo, wala kang mga taong inaragabyado, wala kang taong sinasaktan, wala kang Diyos na sinasaktan, patuloy ninyo habang nabubuhay. Yun yung nandyan lahat. Yung laging handa, go ng go, at saka yung mga kinagalit ng Diyos na mga turo ng mga parian at kapasuran, ay yun yung alisin at hindi na ipatuloy. So, yun yung hinto. Di ba? Ang red, di ba? Hinto. So, yun. Malinaw yan. Ang pula, ihinto mo. Kaya pag gagawin mo yan, diyan may nagagalit sa iyo ang mga traffic enforcer. Diba? Yun yung pula. So, dapat alam ninyo na kung ano man yung dapat ninyo alisin, alisin nyo na. Kasi nga, pag ipatuloy ninyo, lumalabas naman doon sa mensahe ng Diyos na saan ang pagbabago at pagsisisi ninyo sa ulit yung mga bagay na ayaw ng Diyos. So, walang totoong pagbabago at pagsisisi ng paniniwala. Gusto ninyo kaligtasan, gawin ninyo. Nang alam niyo ay tama, gawin ninyo at ipatuloy ninyo ang tama. Dahil yun ang tunay na kaligtasan. So, yun lang, Miss Kay. Maraming salamat. Thank you, Brother Nars.